Hoy, bakit mo naman ginanon ang mama mo? Kinurot ako ni Mathilda sa tagiliran kaya napangiwi ako. Ang sakit, ang tutulis ng kuko niya. Huwag mo nga sabihin iyan. Galit pa rin ako sa kanya and hindi ako sanay marinig na mama ko siya, sabi niya. Ikaw ba, hindi ka galit? Ngunguso ako, kakasabi ko lang kanina na hindi madaling kalimutan lahat ng ginawa ni Miss Miranda sa akin. Ilang beses pa niya akong sinampal. Naghirap si Jeremy at mas lalong naghirap ako sa pagbubutis at pagpapalaki sa quintuplet. Galit rin kasi hindi biro ang ginawa niya para lang maging maayos ang buhay mo. Pero kung titignan, she did all of that for her only daughter. Namali lang siya ng akala. Akala niya mapapaayos ang buhay ni Mathilda, pero kabaliktaran ang nangyari. Tingin mo ba bakit kanya binigay sa dad mo? Hindi siya nakapagsalita pero sa mata niya, kita mo ang lungkot. I know na gusto niya lang ako bigyan ng marangyang buhay. Alam ko rin na kahit pamanbaliktarin ko ang mundo, she's still my mother pero pwede ba? Maghintay muna ang mundo na mapatawad ko siya. Right now kasi, hindi pa rin ako okay. Hindi ko alam kung saan ako dapat maawa Sa kanya ba o kay Miss Miranda? Sige lang, hindi ka naman minamadali ng mundo na patawarin mo siya. Anyway, saan tayo? Hindi na ako nakapagsalita nang dalhin niya ako sa Greenwich. Balita ko wala ang quintuplet. Kamusta ang buhay dalaga ulit? Aniya habang naghahanap ng pwesto. Miss ko mga anak ko pero hindi ko naman rin itatanggi na ngayon, bumalik nga ako sa buhay pagkadalaga, natatawang sabi ko. I know right, you look so fresh now. Ako, parang tumanda ng 10 taon. Magpapa-facial ako, sama ka Sabi pa niya. Ano ka ba? Gastos sa pera iyon. Oo nga pero marami pera ang sugar daddy ko, tumawa ako sa sinabi niya. Nang maupo kami, agad niyang nilagay ang paper bag sa ibabaw ng mesa. So girl, here's my gift. Wait, bakit siya sumunod? Napatingin ako sa likuran ko kung saan nakatingin si Mathilda. Nakita ko si Miss Miranda na sumunod pala sa amin. Nakatingin lang siya sa amin dalawa ni Mathilda. Ang lungkot-lungkot niya, sabi ko. Teka nga, bakit ba siya sumusunod? Sabi ng ayaw ko siya makausap sabi niya at akma na sanang tatayo nang pigilan ko siya. Mathilda, hayaan na natin. Tumingin si Mathilda sa akin at bumungtong hininga. Hindi, kausapin ko lang ulit. Ang awkward na nandito tayo tapos nakatitig siya sa atin, sabi niya at tumayo. Nilapitan niya ang mama niya. Nakita ko na nag-usap sila. Tumingin si Miss Miranda sa akin and for the first time, nakita ko siyang ngumiti sa akin. Hindi ko alam anong mararamdaman ko sa ngiting iyon. Hindi ko inaasahan na ngingiti siya ng ganoon. Nakita kong naglakad silang dalawa ni Mathilda sa direction ko. She'll dine with US. Ayos lang sayo, tanong ni Mathilda. Tumango ako pero hindi ko matingnan si Miss Miranda kasi naiilang ako talaga. Umupo na si Miss Miranda sa tabi namin at may luhang tumulos sa mata niya na ikinagulat namin pareho ni Mathilda. Hey, why are you crying? Hindi ka naman namin inaway Si Mathilda na natataranta. Hindi, pasensya na kayo, masaya lang ako, sobrang saya ko lang nakasama ko kayo, aniya. Ako naman ang naguluhan, masaya siya kasi kasama niya kami. O masaya siya kasi kasama niya si Mathilda ngayon. Masaya ka kasi kasama mo kami. Mathilda, tumango si Miss Miranda at ngumiti kahit napatuloy pa rin sa pag-iyak. Ano, order lang ako, iwan ko muna kayo, ako na nagpresenta dahil naiilang ako. Hindi, ako na iha, libre ko na sa inyo. Hindi man ito ang kabayaran sa lahat ng nagawa ko sa inyo ni Mathilda, pero hayaan niyo sanang bumawi ako. Sabi niya sa akin. Nanlalaki literal ang mata ko sa sinabi niya. Umalis na siya para makabili ng pagkain. Babawi siya, pati sa akin. Nag-guilty ba siya sa ginawa niya sa akin? Tumingin ako sa anak niyang nakanganga habang nakatingin sa mama niya. Kahit kailan, may pagkamasama talaga ugali nitong isang ito. Kinurot mo ba iyon? Sabi ni Mathilda at kunot pa ang noo. What? Bakit ko naman kukurutin ang mama mo? Lamabi na naman siya nang banggitin ko ang salitang mama. She's weird. Bakit naman siya umiyak? Tanong niya at napailing. Umupo na lang ako sa harapan niya. Regalo ko, sabi ko sa kanya. Pinagsingkitan niya ako ng mata. Nagkita na kayo ni Jeremy no?
Nauna yung umuwi sa akin kasama ng kaibigan niya Kaibigan, may kaibigan na kasama si Jeremy. At sa pormahan mo ngayon, para kang nadiligan girl, sabi niya at natatawa ako sa mukha niyang tsismosa. Tsismosa mo naman, regalo ko. Heto, sabi niya sabay abot ng paper bag na may laman na lacy panties. Ilan ito, kasi parang ang dami ng silipin ko. 2 dosina, gulat akong bumaling sa kanya. What? Ganoon kadami, natawa ako. Hello, madaling sirain iyan, baka manggigil si Jeremy sa'yo, mapunit pa niya basta yan though sana hindi kasi manipis lang naman iyan. Hoiin niya lang, shoot sa banga panigurado. Agad kong tinakpan ng bunganga niyang walang preno. Uminit ang pisngi ko, baliw na babaeng ito. Ang daming nakadinig kaya nagsitinginan ang mga tao sa amin. Hinaan mo nga boses mo, bulong ko na may gigil sa kanya. Inikutan niya ako ng mata. Ito naman, parang virgin. Ano naman kung marinig nila? Bakit? Hindi pa ba sila nakatikim ng tinakpan ko ulit ang bibig niya. Mahina ko siyang hinampas sa braso. Ikaw talaga, iiwan kita dito. Nakakahiya ka. Malakas siyang tumawa habang ako dito ay pulang-pula na sa kahihiyan. Nga pala, kamusta na kayo ni Mateo? Nagkabalikan kayo. Tumingin siya sa akin at sumeryoso. You know what we have is incest. Mahinang sabi niya, but sabi niya, there's a 30% chance na may pag-asa kami. Hindi ko alam anong ibig niyang sabihin but right now, gusto ko lang muna gawin ang tama. Magpakananay ako kay Riley habang siya, magpakaama sa anak namin. Hindi ko kaya ang sitwasyon niya. Kung gaano ko kamahal si Jeremy, I'm sure ganoon rin siya kay Mateo. Sobrang saklap lang talaga nang nangyari sa kanila. Pero what if naman may pag-asa sila? Siya nga, all her life, akala niya ampun siya, iyon pala tunay siyang anak ng dad niya. So we don't know. Mangyayari ang mangyari. Basta, I'm always here for you. Sabi ko at hinawakan siya sa kamay niya. Hama ang nguso niya, kahit na ang sama ng ugali ko sa'yo noon. Hanggang ngayon masama pa rin naman ang ugali mo, sabi ko kaya sinimangutan niya ako at ako ay natawa lang. Nagkwento lang siya tungkol sa nangyari sa kanila ni Jeremy sa US at nakabalik na rin si Miss Miranda, na masayang nakikinig sa kwento ng anak niya sa divorce nito kay Jeremy. Akala ko nga ay magagalit siya. Ayaw pa naman niyang ma-divorce si Mathilda kay Jeremy dahil baka mawalan daw ng yaman. In fairness naman kay Jeremy, sa 7 years na kasal kami, doon pa talaga siya maayos na nakitungo sa akin. Tumawa si Mathilda. Civil sa isa't isa, ganoon, parang ganyan, na ako na magsasabi sa'yo, Caroline. Noon, yung hindi ka pa bumabalik, ang sama ng ugali niyang si Jeremy. Hindi naman sa sinisiraan ko siya pero parang ganoon na nga. Or siguro kasi we hate each other kaya masama ang ugali namin sa isa't isa dati. Natawa pa siya sa kwento niya habang ako ay natatawa na rin sa reaksyon niya. Layong tipong aalayan ka lang kapag bababa ka ng kotse, naku girl, never niya yang ginawa sa loob ng 7 years. Hindi siya gentleman, bakit mo siya nagustuhan? Tanong niya. Ngunguso ako at kumain ng pizza. Ang totoo, ayaw kong sumagot kasi nakatutok sa akin ang paningin ni Miss Miranda. Naiilang talaga ako. Anyway, sabihin mo sa kanya na pinapatawad ko na siya kasi maalaga siya kay Riley. Si Mathilda na mukhang na-sense na naiilang ako sa mama niya. Napakadalulo naman ng isang ito. Hindi naman humihingi ng sorry si Jeremy sa kanya. Napailing na lang ako at hinayaan siya. Napatingin ako ulit kay Miss Miranda at naabutan siyang nakangiti habang nakatingin sa amin ni Mathilda. Ako lang ba o sadyang sobrang weird talaga? Dahil busog ako, hindi ako masiyadong kumain sa binili ni Miss Miranda sa amin. Ayaw mo ba ng pagkain? Sabihin mo anong gusto mo at bibilhin ko. Aniya, si Mathilda agad na lumingon sa kanya, habang ang slice ng pizza na kasalukuyan niyang kinakagatan ay nasa bibig pa niya. Busog ako, kakakain lang namin ni Jeremy, sabi ko, unsure kung tama ba na binanggit ko ang pangalan ni Jeremy. Ganoon ba? Aniya at bahagya pang nalungkot. Hindi ko talaga kayang tagalan ang pinapakita niya. Pwede namang kay Mathilda lang siya ganyan at huwag na sa akin kasi hindi naman niya kailangan bumawi sa akin. Iniisip niya siguro na ayaw kong tanggapin ang galing sa kanya. Though wala naman akong pakialam kung yan nga ang isipin niya kasi wala naman akong pakialam sa iniisip niya.
Nasample na niya ako ng ilang beses, nasabihan ng masasakit na salita ng maraming beses, hindi na ako masasaktan sa kung ano pa man ang isipin niya patungkol sa akin. Okay, si Mathilda na kinukuha ang atensyon namin dalawa. Mukhang na-awkward na rin siguro siya sa amin. So Caroline, saan ka nakatira bago ka kanapkop ni Mama? I mean attorney. Tumingin ako muli kay Mathilda saka sa katabi niya. Gusto lang niya may mapag-usapan. Ano? Doon ako sa salay nakatira. Taga doon kasi si Mama, sabi ko at ngumiti. Ang aga namatay ng mama mo, I'm sorry. Si Mathilda, ngumiti lang ako. Naka-move on na rin kasi ako sa pagkawala ni Mama lalo't yun ang huling habilin niya. Ayaw niyang magluksa ako ng matagal. Ano pala ang ikinamatay ng mama mo? I'm sorry if asked this. Cancer, sabi ko. Napaawang ang labi ni Mathilda. Oh my gosh. Hindi ba minsan napapasa ang sakit na iyan sa anak? Are you okay? Wala bang masakit sa'yo? Grabe naman itong si Mathilda. I'm okay. Ano ka ba? May instances naman siguro na hindi nakukuha ng anak ang sakit ng ina. Sabi ko sa kanya. Teka, magkwento ka. Anong nangyari? Matagal nang may sakit ang mama mo. Matagal nang iniinda ni Mama ang sakit niya. Mabuti nga at tumagal pa siya, at nakasama ko pa siya ng matagal. Really? May sakit na ang mama mo dati pa? Si Mathilda na nagulat sa sinabi ko. Oo, cancer survivor si Mama. Akala nga niya hindi na babalik ang sakit niya, pero ayun, bumalik pa rin at iyon pa ang ikinasawi niya. Iyon ang isa sa naging dagok ng buhay ko. Pero si Mama, bago siya nawala, marami na siyang hinabilin sa akin. Lagi niya akong pinaalalahanan sa mga dapat kong gawin. Sinabi niya na oras na mawala siya, hindi dapat ako malugmok ng matagal. Para bang hinahanda na niya ako na anumang oras, possible na siyang mawala kaya noong lumipat ako kina attorney, nahanda ko na ang sarili ko sa buhay na wala si Mama. At that time, noong naghihingalo na siya, hinabili na pala niya ako kay attorney at si attorney lahat nag-asikaso sa pagpapalibing niya at kanapkop pa niya ako, kaya mahal na mahal ko siya kasi naging kaibigan talaga siya ni Mama. Ang hirap pala ng naranasan mo, Caroline. So si attorney na ang tumulong sa inyo. Wala ba kayong ibang kamag-anak? Tanong niya at tumungo ako. Wala akong kilala na kamag-anak namin, sabi ko. How about your dad? May papa ka ba? Napabilang ako kay Miss Miranda nang bigla niyang mahulog ang pizza na hawak niya. I'm sorry, aniya at tarantang pinulot ang pizza na nagkalat na sa sahig. So ano na, Caroline? Si Mathilda matapos mapulot ng mama niya ang nahulog nitong pagkain. Oo naman, may papa ako, dalawa pa nga, sabi ko. Yung biological father ko, baby pa lang ako, wala na siya. Actually, may story bakit sila nagkatuluyan ni Mama. At lately ko lang ito nalaman ang side story na ito. Iyong papa ko, si Lester de la Vega, may childhood sweetheart dati at iyon si Attorney Mildred. Bale, tatlo silang magbi-best friends. Mama ni Jeremy, si Mama, at papa ko. No way, gulat na sabi ni Mathilda. Oo, nito ko lang nalaman na sila pala talaga ang childhood sweethearts noon. But iyon nga, si attorney pumunta ng Luzon, at doon sila nagkakilala ng chairman at doon nabuo si Jeremy. So ang naiwan sa salay, si Mama at papa ko, sabi ko. Nanlaki ang mata ni Mathilda. So ang nagkainlaban, Mama at papa muna. Aniya. Parang ganoon na nga. But nagka-cancer si Mama pero pinakasalan pa rin siya ni Papa kaya merong ako. So kahit wala man akong alam masyado sa ibang detalye ng pag-iibigan ng mga magulang ko, the fact na may akong nag-e-exist sa mundo, I assumed that what they had was surely true and unconditional love. May ganoon palang nangyayari sa totoong buhay, si Mathilda nagulat na akala mo ang buhay niya ay hindi rin pang teleserye. But Papa died eventually. Nauna pa siya kay Mama namatay kaya hindi ko rin siya kilala ng lubusan. Hindi rin naman pala kwento si Mama, ang sinasabi lang niya ay mga importanteng detalye gaya sa kung anong pangalan ni Papa, mga ganoon. Kahit nga yung tungkol kay attorney at Papa na siya palang dating childhood sweethearts, hindi niya nabanggit. Nalaman ko lang iyon kay Ate Alexis. Tumango-tango si Mathilda. Ang secretive ng mama mo, sabi ni Mathilda na nakatitig sa akin. How about doon sa isa mo pang papa? Ang dami niyang tanong but ewan ko din ba at game na game ako magkwento sa buhay ko ngayon.
So iyon nga, Mama survived sa cancer niya matapos nilang ikasal ni Papa but sadly, sabi ni Mama, namatay si Papa noong baby pa ako. Kaya basically, mag-isa akong binuhay ni Mama. But then nakilala niya si Tito Edgar na siyang tumayong papa ko na. Nagpakasal muli si Mama sa kanya. But something happened. Muntik na akong ma-hit and run buti niligtas ako ni Tito kaya siya ang namatay. Biglang nalungkot si Mathilda matapos kong sabihin iyon. Pero yung mata niya, dilat na dilat. Mukhang hindi niya inaasahan ang tungkol doon. Kahit ako man, kapag naaalala ko iyon, nalulungkot pa rin ako. Oh my God, I didn't know that. Hindi ko alam ang sasabihin, si Mathilda. Ayos lang, naka-move on na naman ako. Masakit pa rin pero sa awa ng Diyos, napagpatuloy ko pa rin ang buhay ko. Ang sabi ko, kahit na, teka, anong nangyari sa naka-hit and run sa tito mo? She asked, nahuli ba? Tanong niya. Umiling ako, that was the saddest part. Sobrang mahal na mahal ko si tito. Siya ang unang lalaki na masasabi kong sobrang na-attach ako. Siyempre, siya ang tumayong papa ko eh. Kaya noong namatay siya dahil sa akin, biglang nagunaw ang mundo ko. That's why, si Mama, sinabihan niya ako na huwag nang ma-attach sa ibang tao. Mama was also traumatized. Namatay si Papa, nawala si Tito kaya naiintindihan ko siya kung bakit ayaw na niya akong maging malapit sa iba. Ayaw niya lang din siguro akong masaktan dahil siya mismo, ranas na ranas iyon. Hindi lang isa kundi 2 beses na naranasan ni Mama iyon. Nagkasakit ako noon at halos hindi niya makausap. Sa takot ni Mama, she always reminded me about that. Na huwag basta magpapasok ng tao sa buhay ko. And maybe that's the reason bakit hindi na siya nag-asawa pang ulit. Tumingin ako kay Mathilda nang maramdaman ang kamay niya na nakapatong sa kamay ko. You're shaking. That's enough. Kung ayaw mo na magkwento, it's fine. Ngayon ko lang napansin na nanginginig na pala ako. Ano? Ayos lang. I pulled myself together. Tapos na yun, Caroline. To answer your question, no. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang salarin. Kaya patuloy akong sinisisi ng pamilya ni Tito dahil kasalanan ko raw ang lahat ng nangyari. Kasalanan ko bakit siya nawala. Biglang napatayo si Miss Miranda sa sinabi ko. Mauna na ako sa inyo, ang sabi niya. Bilang kaming napatingin ni Mathilda sa kanya. Tumalikod siya ngunit sa unang hakbang niya, agad na siyang natamba kaya napatili kami sa gulat. Itinayo siya noong ele na malapit sa kanya. Hindi na niya kami nilingon pa at nagtuloy-tuloy sa pag-alis. Anong nangyari? Mathilda, sundan mo. I know you're mad at her but she's so pale. Baka masama ang pakiramdam niya. Ang sabi ko kay Mathilda na nag-aalala habang nakatingin kay Miss Miranda na naglalakad palayo sa amin. Naglakad ako pauwi nang mawala na silang dalawa sa paningin ko, saka pa ako tumayo at kinuha ang regalo ni Mathilda sa akin. Hindi mawala sa utak ko ang nangyari noon kay Tito Edgar. But Mama made sure na ipaintindi sa akin na hindi ko naman ginasto at kasalanan ang nangyari. Kaya despite of guilt and despair I felt, I was still able to keep on moving. Maybe that was the reason bakit noong 4th year ko lang na-close si Kelsey and Ivana. Because I was distancing myself from others. Kinakausap ko sila for ACADS but not them to be my friends. Maybe that was also the reason I looked intimidating to others cause Mama trained me to be that way. If I haven't met Jeremy at tumira sa Pudor ni attorney, baka ganoon pa rin ako. Stiff masyado at hindi masyadong nagso-socialize. I sighed at pumunta na sa office ni Jeremy. Nadatnan ko una sa labas si Jule, ang new secretary ni Jeremy. Ever since intern pa ako, si Jule lang talaga yung pumapansin sa akin. Oh, Caroline, I mean, ma'am, hanap mo si Sir Jeremy. Ngumuso ako sa pagmam niya. Masyado ka namang formal, ano naman ang itatawag ko sa'yo? Isa pa, girlfriend ka ng boss ko, so dapat lang iyon no. Hindi ka na kaya intern lang dito. Napangiti ako. Nasa office si Sir Jeremy, kasama ng kaibigan niyang architect, sabi niya. Guwapo si architect, ma'am. Aniya at natawa. Culpable, natatawang tanong ko. Ay sobra, sagot niya at humalaklak. Napailing ako sa sinabi niya at nagpaalam para puntahan si Jeremy sa office niya. Sinong kaibigan kaya itong tinutukoy niya?
Pagbukas ko ng pintuan sa office ni Jeremy, nakita ko siyang nakikipagtawanan sa lalaking agad kong namukan. Ito yung lalaking nakausap ko sa bar. Babe, si Jeremy na agad pumunta sa gawi ko. Kaibigan mo, tanong ko. Ayaw ko mang aminin but kaibigan ko. Nakangiwing sabi niya. Grabe ka naman. Matapos mo kong dalhin dito para gawin mong utusan. Let me remind you Anderson na isa akong architect. Whatever Rance, sabi ni Jeremy. Hi Caroline, sabi nung Rance sa akin. Agad na hinawakan ni Jeremy ang bewang ko. He's in his possessive stance now. She's mine Rance, si Jeremy na para bang binabalaan si Rance na para namang aagawin ako ng kaibigan niya. Relax, alam ko, ito naman. Makabakod Last time I saw you, you were sitting with her. Nawala ka lang sa paningin ko, pinupurmahan mo na siya. Uminit ang pisngi ko sa sinasabi ni Jeremy. Ano ba naman itong si Jeremy? Nakakahiya itong mga pinagsasabi niya. Wala namang ginagawa itong kaibigan niya Natawa si Rance. I'm sorry, okay, you didn't show me her picture. Malay ko ba na siya pala ang babaeng tinutukoy mo? Besides, she was alone sa bar kaya umupo ako sa tabi niya. It's not like I touched her or what anyway. At kung sinubukan mo lang na hawakan siya, do you think you can still move your hands now? Si Jeremy na seryoso at matalim ang mata sa kaibigan. Itinaas ni Rance ang kamay niya. Bro, stop being so possessive. I understand. What's yours is yours and Caroline is yours. Mabuti nagkakaintindihin tayo. Anya and I know it sounds so stupid but gustong gusto ko ang sinasabi ni Jeremy ngayon. Ako nga yata ang nababaliw. Bakit ba kasi hindi mo pinakita ang picture ko sa kanya? Di sana hindi niya ako nilapitan at kinausap noon. Ngayon, galit ka. Umiling-iling ako. Tama, sagot ni Rance at nag-thumbs up pa kaya sinaman muli siya ni Jeremy ng tingin. Babe, you're so pretty. Baka makrusyan ka ng unggoy na iyan. Man, I'm more handsome than you. Stop lying, si Rance na kumuha pa ng green apple sa mesa ni Jeremy at kinain. You wish. You're so hopeless. Anyway, I have to go. Bukas ko na ibibigay ang inutos mo, sabi ni Rance. Bye, Caroline. Pakiingatan ng unggoy kung kaibigan. Sabi niya bago lumabas ng office. Nang mawala na siya sa paningin namin, tumingin ako kay Jeremy. Jeremy, you're so rude. Sabi ko at nakita kong tumaas ang sulok ng labi niya while staring at my face. What is he thinking? Babe, you're so pretty. Agad kong itinaas ang kamay ko sa harapan ng mukha niya. Mukhang alam ko na ang gusto niya. Stop whatever you're thinking at may sizang pa kami mamaya sa gowns. How about quickie? Siningkitan ko siya ng mata. My table is spacious. Aniya at ako naman itong uto-uto. Napatingin sa table niyang spacious nga. Bumaba ang kamay ni Jeremy sa hita ko pabalik sa bewang. Lumalakas na ang tambol ng puso ko sa ginagawa ni Jeremy. Nadadala na rin ako sa ginagawa niya. Ramdam kong nag-iinit ang katawan ko. At alam kong ramdam niya ang epekto ng mga haplos niya sa katawan ko. Naisarado ko ang hita ko nang maramdaman ang pagkabasa noon doon. This beast knew how to seduce me real bad. Hindi na ako nakasagot nang biglang sunggaban ni Jeremy ang labi ko at hinalikan ako. Naramdaman kong inangat niya ako sa ere at inupo sa mesa niya na basta na lang niya hinawi ang mga nakapatong pa doon. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko nang bumaba ang labi ni Jeremy sa leeg ko. You're so beautiful, baby. So beautiful. Mga paulit-ulit niyang bulong sa tenga ko. I am pretty sure earlier I said na may lakad ako. Anong nangyari at mukhang may dadaanan pa kaming dalawa bago niya ako pakawalan. 4 in the afternoon nang makarating ako sa venue kung nasaan na sina Ivy. Pagpasok ko sa bahay noong kinausap ni Duff para mag-design at magtahi ng gowns namin, ay mukha ni Kelsey ang nakita kong naghihintay sa akin. Nagpahatid lang ako kay Jeremy sa driver niya. Tinignan ako ni Kelsey mula ulo hanggang paa at namula ang pisngi ko sa paraan ng paghagod ng tingin niya sa buong katawan ko. Iba ang damit mo, Carol. Napunit ang suot mo kanina. Sinimangutan ko siya pero ang pisngi ko at sobrang pula na talaga. Dahil totoo, sa gigil ni Jeremy kanina, pinunit niya ang damit ko. Kahit yung panty ay sinira niya. Buti regalo ni Mathilda kanina ay lacy panties.
Pero yung unang sinuot ni Jeremy, pinunit niya rin. Bakit ang pula mo? Mainit ba? Niloloko mo ko, nakasimangot na sabi ko. Lucia, mabuti at naisipan mo pang pumunta dito. Mukhang napasarap ka sa ginagawa niyo ni Jeremy ah. Kelsey, hinaan mo nga ang boses mo. Sus, baka mamaya maging 10 na anak niyo ah. Sabi niya sa akin. Si Jeremy kasi hindi ako tinigilan hanggat hindi pa siya pagod. Oh, pumasok ka na sa kwarto. Tapos na akong sukatan. Bakit nasa labas ka pala? Tanong ko, may hinihintay ako, sabi niya. Sino? Si Jasper, aniya kaya oras ko naman ngayon para lokohin siya. Before you conclude, binabawi ko ang cellphone kung kinuha niya. Sabi niya sa akin at inirapan ako. Natatawa ko siyang iniwan at pumasok sa loob ng kwarto kung saan mukha ni Ivana ang unang sumantro sa paningin ko. Siya ang kinukuhanan ngayon ng size niya kaya kahit alam kong gusto niya akong sabunutan, hindi siya makaalis. Wow! Buti nakarating ka pa. Kamusta ang lakad natin? Ayos naman, sabi ko at pumunta kay Daph na nakasimangot rin. Ikaw, nagfi-feeling dalaga at binata kayo ni Jeremy ngayon ah. Bakit ang blooming mo bay? Nadiligan ba? Natatawa ang mga hairstylist sa sinabi ni Daph. Tumigil nga kayo. Ako talaga pagdidiskitahan nyo. Aba, malamang. Sabi ko 3 nanograms hapon ka pupunta dito, arnong oras na. 4. Ngunguso lang ako at umupo sa couch at hinayaan sila na bangangaan ako. Friday morning at nakaunan ako sa braso ni Jeremy nang magising ako. She's awake now, rinig ko ang boses ni Jeremy kaya napatingin ako sa kanya at nakita ko siyang kausap ang mga anak namin sa phone. Good morning mama, boses ni CJ. Good morning, Charles. How's Hong Kong anak? Tanong ko at umunan sa dibdib ni Jeremy. Naramdaman kong hinalikan niya ang ulo ko. Hong Kong is fun, mama. Ang sabi ni CJ at malapad na ngumiti. Hi mama, si EJ na tumabi sa kapatid niya. Good morning, kuya. Ang aga niyo yatang nagising ni CJ. Gin-icing ko si kuya, mama. Papatulong ako sa kanya sa pagtimpla ng milk. Natawa si Jeremy sa turan ng anak. Where's DJ, BJ, and AJ? Tanong ko nang mapansin na sila lang dalawa ang nag-aalmusal. And your lola? Where's your lola? Lola's in the bathroom, mama. Si Emmanuel, and DJ, BJ, and Princess are still sleeping. Okay, tumungo ako. Alright, is that your breakfast? Patukoy ko sa milk nila at cookies. Tumungo ang dalawa sa tanong ko. Tumingin ako kay Jeremy na nakatingin sa akin. Nakikita ko kasi sa screen na nakatitig siya sa akin. Kanina pa kayo nag-uusap ng mga anak mo. Papa called US. Mama mga more than 20 minutes na, sumbong ni CJ. Because you sent your morning face to Papa. Si Emmanuel naman ang sumagot sa kapatid. Because I miss you kaya Papa called you, sabi ni Jeremy na nakangiti habang nakatingin sa mga anak. I miss you too Papa. Si CJ na mula nang makasama si Jeremy ay naging expressive na rin. I miss you too son. I miss you too, Papa, see you. Si Emmanuel. Me too kuya. I miss you, son. You take care your siblings, okay? Yes Papa. Nag-flying kiss pa ang dalawa sa amin bago nila patayin ang tawag. I chuckled when they did that. Sobrang cute. I will never get tired praising how cute they are. Humarap ako kay Jeremy at ngumiti. Hindi ba mamaya ang bridal shower? Tanong niya. Yeah, I heard si Nathan may party rin for boys ah. Did he invite you? Tumaas ang sulok ng labi niya at tumungo. Yeah, punta ako. Tumungo ako. Oo naman. Bakit hindi? Ayos lang sa'yo. Oo nga. Bakit? May babae bang pa-surprise doon? Tanong ko. I heard meron. Huwag mo na lang patulan. Sabi ko at umayos ng higa sa ibabaw niya. Ayaw kong sinishare ka. Of course not. Bakit naman ako papatol sa kung sino? Natatawang sabi niya. Good then. Pumikit ako muli dahil inaantok pa ako. I heard may boys doon sa party. Saan? Sa party niyo for girls. Really? Wala akong alam masyado sa ganap mamaya. I only helped sa motifs, decorations, and foods. But sa party na iyan, wala akong partisipasyon dyan. Hindi ko alam. Si Daph nag-prepare noon eh.
Huwag ka nang sumali sa pakulo nila if ever may kalokohan silang plano. Natawa lang ako at natulog muli sa ibabaw niya. As if I can say no to Ivy. Masiyadong mapilit ang isang iyon kaya kung may plano man sila mamaya, hindi ako makakahindi. Sorry Jeremy, ngayon palang mag-so sorry na ako. You want to sleep? I'll prepare our breakfast, bulong niya. Umayos ako ng higa sa kama at hinayaan siya na makaalis. Masyado akong pagod. Pagkatapos ng lakad namin ng girls, pagod rin ako sa bahay sa ginagawa namin ni Jeremy. I was so lazy these past few days. Halos hindi na ako nakakaluto pagka-uwi ng bahay. Naramdaman kong hinalikan niya ako sa ulo ko bago siya umalis. I tried to sleep again pero hindi na ako makatulog. Napipilitan ako tumayo at dumiretso sa banyo. I'm still sleepy pero hindi naman ako makatulog. Hinubad ko ang damit ko at pumailalim sa shower. Binasa ko ang katawan ko nang sa ganoon ay magising ng tuluyang ang diwa ko. Nagtagal ako ng 2 minutes na nakatayo lang habang unti-unting nababasa ng tubig ang buong katawan ko. Nang kunin ko na ang sabon, napatingin ako sa kamay ko, doon mismo banda sa daliri ko. Napakurap-kurap ako habang nakatingin doon sa singsing. Alam kong promise ring lang ang suot ko kagabi, bakit may dalawa ng singsing sa daliri ko? Then it hits me. Nanlalaki ang mata ko kasabay ng pag-awang ng labi ko. Is this real? Is this an engagement ring? Nanubig ang mata ko. Basa pa ang buong katawan ko pero pinatay ko ang shower. Lumabas ako ng bathroom at agad na sinuot ang bathrobe. Tumutulo pa ang tubig mula sa buhok ko at nagmamadali akong bumaba at pinuntahan si Jeremy. Jeremy, tawag ko, kinakabahan na. Nang nakita ko siya sa kusina na naghihiwa ng white onion, tumakbo ako kaagad sa kanya at isinobsob ko ang mukha ko sa dibdib niya. Babe, wait, why? Nagulat siya. Nakakainis Kal, umiiyak na sabi ko. Hindi pa nagsisink in sa kanya ang reaction ko pero ako, heto iyak lang nang. Iyak. What's this? Bakit may isang singsing na sa daliri ko? Naramdaman ko ang mahinang pagtawa ni Jeremy na mukhang nakuha na ang dahilan ng biglaang pagiging emotional ko at mahina niya akong sinayaw habang yakap-yakap niya. Gusto mo ba? Kailan mo ito sinuot? Kagabi habang natutulog ka, mahina ko siyang hinampas sa dibdib niya na tinuwanan lang niya. Nakakainis ka Jeremy. This is an engagement ring Jeremy. Nag-crack ang boses ko. I know. Kahapon pa iyan na-deliver ni Rance sa akin. Are you sure about me? Hinigpitan niya ang pagkakayakap niya sa akin. Of course baby, I am so sure about you. Kumalas siya sa yakap ko at hinawakan ako sa kamay ko kung nasaan ang singsing na nilagay niya. Lumuhad si Jeremy sa harapan ko at tumulo ulit ang luha ko habang pinagmamasdan siya. I already put the ring in your finger dahil masyado akong confident and excited to mark you. Matagal ko ng pangarap na maging akin ka. Sa unang pagkakataon na pagmasdan kita, alam ko sa sandaling iyon na akin ka. Ngumiti ako ngunit ang mata ko ay nanunubog pa rin sa galak. Baby, I experienced no dull moments with you. I am excited and happy with you. And right now, I want to ask you this. Will you marry me? Lumabi ako. He already put the ring on my finger. Kaya makakatanggi pa ba ako? Tumungo ako. Yes, Jeremy. Oo naman. I will marry you. Sabi ko at nakita ko ang kasiyahan sa mukha niya kasama ng pagtulo ng luha mula sa mata niya. Yumuko ang ulo niya habang ang luha sa mga mata niya ay pumapatak sa sahig. Ako na ang lumuhad para yakapin siya. Thank you, baby. Thank you so much. Sabi niya na niyakap ako pabalik. Who are you texting? Napatingin ako kay Jeremy na kakapasok lang ng sasakyan. He's wearing a casual attire but he looks so hot. And why are you smiling? May multo rin ng ngiti sa labi niya. Your smile is contagious. I laughed hard and winked at him. I am chatting my friends. I told them I'm your fiancé now. Lumapad ang ngiti sa labi ni Jeremy at hinawakan ako sa pisngi sa kahinalikan ng mariin sa labi. Kanina ko pa pinagmamasdan ang singsing. Sobrang saya ko to the point nangingiti na lang ako ng kusa habang nakatingin doon. I'm happy that you're happy. I wanna make you happy for the rest of my life. Hindi na ako nakapagsalita at ngumiti na lang din dahil hindi ko mahanap ang tamang salita sa sinabi ni Jeremy na masaya siya for me.
Pinaandar na ni Jeremy ang sasakyan dahil pupunta na kami sa party doon sa bahay ni Daph. Ngayon ko pa lang sila sinabihan pero mukhang kanina pa nila nalaman. Saan kayo mga boys? Tanong ko kay Jeremy. Somewhere in Corrales. Okay, sunduin mo ko mamaya by 12. Yeah, hindi ka pwedeng umuwi na mag-isa lang. Masyadong madilim na. Okay, sabi ko. Ibinalik ko ulit ang paningin ko sa namin magkakaibigan. Kanina pa sila panay chat, halos hindi ko na nga alam sino ang re-replyin dahil marami akong natanggap na congratulations sa kung kani-kaninong tao. Kelsey, send a pic of the ring Caroline. I wanna see. Ivana, she's offline. Carol. Kelsey, hindi siya offline. Nasin niya ang chat eh. Daph, girls baka nauna na naman ang honeymoon nila. Napailing ako habang natatawa sa mga chat nila. Ivana replied to Daph. Ay grabe naman, hindi sila makahintay. Araw-araw na lang. Kelsey, baka excited sila sa isa't isa kaya hindi na sila makahintay pa. LOL. Daph, ay, kawawa naman ang pechay ni Caroline. Ivana, anong kawawa? Tunay kamong pinagpala. Natatawa talaga ako habang binabasa ang mga kabaliwan nila sa GC. Naririnig ko ang mga boses nila kahit pa binabasa ko lang ang mga sinasabi nila. Ako, bakit nagsi-cellphone kayo? Hindi pa nagsisimula ang party. Daph, maraming tao na dito actually. Nandito rin si Alexis, inimbitahan ko. Hinihintay ka lang namin tatlo. Talaga, nandoon si Alexis. Bumaling ako kay Jeremy. Nasa party si Ate Alexis. May kiki-party rin ba ang chairman kay Nathan? Tanong ko. Nagkibit balikat si Jeremy. I didn't ask Dad, baka. Tumungo ako. So maaaring nandoon nga ang chairman. Pagdating namin sa bahay ni Daph, nakita namin sila ni Jeremy sa labas, naghihintay sa amin. Hoy, sabi ko at kamakaway-kaway pa. Sobrang excited ako na bumaba. Natatawa si Jeremy habang binabalaan ako na mag-ingat. Hindi na kasi ako makahintay na ibida sa mga kaibigan ko ang singsing. Carol, napatayo sila agad nang makita ako at tumalon-talon ako sa tuwa habang pinapakita sa kanila ang singsing na bigay ni Jeremy. I'm engaged. Sigaw ko lalo't hindi pa ako makatakbo palapit sa kanila dahil sa sasakyan na dumadaan sa harapan ko. Tumatalon-talon si Ivy at Kelsey sa kasiyahan sa sinabi ko. Tumingin ako kay Jeremy at nakita ko siyang nakasandal sa sasakyan niya at tuwang-tuwa na pinagmamasdan ako. Bumaling ulit ako sa mga kaibigan ko na lakad-takbo ang ginawa para lang makalapit sa akin. Look, I have a ring in my finger. Ibinida ko sa kanila ang singsing ko habang tumatama. Wala na akong pakialam kung sabihin nila na mukhang matagal ko nang hinihintay ito, kasi totoo naman. Matagal ko nang pinangarap na sana magkatuluyan kami ni Jeremy and it's happening. Wow! Congrats Carol! Agad akong niyakap ni Daph. Carol, tili ni Kelsey at niyakap ako pagkatapos ni Daph. My God! I'm so happy for you girl! Pikito ulit ng singsing. Si Ivy na agad pang kinuha ang singsing sa kamay ko at tinignan ito. Wow! Ang ganda! Tumingin ako kay Jeremy at kulang ang salitang kasiyahan na pwedeng ilarawan sa mukha niyang nakangiti ngayon. Lasing na lasing makatitig Jeremy ah. Nakakalasing ba itong kaibigan namin? Si Ivy na inakbayan pa ako. Nakagat ni Jeremy ang labi niya bago sumagot ng sobra. Nagtilian ulit ang tatlo sa tabi ko. Natatawa ko silang sinuway na tumahimik sila. Nahihiya ako. Oh, hindi ba may party ka? Alis na Jeremy. Kami na bahala sa fiancé mong maganda, matalino, at isang Diyosa. Napapailing na lang si Jeremy sa mga kaibigan ko. Naglakad siya palapit sa akin at tinutulak naman ako ni Ivy palapit kay Jeremy. See you later, tumungo ako at ngumiti ulit. Hindi ko na talaga alam kung ilang beses akong ngumiti ngayong araw. Basta, alam ko, masaya ako ngayon. Sobrang saya. Bye Jeremy, sabi ko. Tinaasan niya ako ng kilay na para bang sinasabi na bye lang. Alam kong pinagchichismisan ako ng tatlo sa likuran. Lumapit ako kay Jeremy at tumingkayad para halikan siya sa pisngi. Nagtilian na naman sina Ivy kaya sa hiya ko ay itinago ko ang mukha ko sa dibdib ni Jeremy. Oh, my baby is so cute, sabi niya at natawa matapos ako patikan ng maraming halik sa ulo.
Nang makaalis na si Jeremy, doon na ako pinagpapalo ng mga kaibigan ko dahil lang sa kinilig sila ng husto sa ginawa ni Jeremy sa akin kanina. Mga loka-loka, pagpasok namin sa bahay ni Daph, maraming ang tao at halos narito ay kilala ko dahil ang iba ay classmates namin noong college. Nandito rin si Jule, Alexis at Mathilda. Congratulations, Caroline, hinalikan ako ni Alexis sa pisngi. Finally, engaged ka na raw kay Jeremy, Anya. Tumungo ako at pinakita sa kanya ang singsing ko. Parang ayaw ka na niyang pakawalan Natatawa akong tumungo. Masaya po ako, mukhang tuloy-tuloy na kami sa simbahan. Sabi ko kahit na hindi pa namin napag-usapan ni Jeremy kailan kami ikakasal. Pero basta, sobrang saya ko. Nag-usap pa kami ni Alexis bago siya umalis nang makita na may kakilala siya dito sa party. Marami kasing tao, hindi ko alam anong klaseng bridal shower ito. Para na itong bar, iyon nga lang puro mga babae ang narito sa loob. Finally, free ka na rin. Si Mathilda na mukhang ako ang hinihintay na lubayan ni Alexis. Hoy, buti nakapunta ka, sabi ko, ngumiti lang siya. Congratulations. I heard nag-propose si Jeremy kanina. Ang bilis kumalat ng balita. Si Jeremy siguro nagkalat kasi wala naman akong pinagsabihan kanina Thank you Mathilda, ang sabi ko. Patanjin nga ng singsing, kinuha niya ang kamay ko at kuminang ang mata niya sa suot ko. Ang mahal ng singsing na ito Caroline. Sabi niya, tuwang-tuwa at namamangha. Mukhang binili ni Jeremy ang pinakamahal na bato para sa babaeng pinakamamahal niya. Parang may kung anong humaplo sa puso ko sa papuri ni Mathilda sa akin. I'm sure in your wedding day, you'll be the most beautiful bride in the world. Ngumiti ako. Kahit na ano, basta makasal lang kami ni Jeremy. Wala namang mahalaga sa akin kundi siya lang at mga anak namin. Ang sabi ko, ngumiti si Mathilda sa akin at niyakap ako. I'm so proud of you. Congratulations.